Good morning sa inyong lahat ng mga viewers ko at shoutout sa lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ang aking pong sasabihin sa inyo o ikukwento ay nangyari sa aking buhay at totoong buhay. Ang tanong ko, naniniwala ba kayo sa kaluluwa? Kung ako ang tatanungin, naniniwala ako at napatunayan ko. At isa pa, nasabi ko yan, unang-una, nakarating ako sa langit. Kung hindi kayo maniniwala, nasa inyo yan. Pero patutunayan ko sa inyo at sisimulan ko ang kwento. 2023 nang mamatay si Lucel. Yun ay yung kalibing ko. Yun ay pinayagan ko na umuwi sa kanila sa Jinsan dahil siya ay 9 na taon sa abroad na hindi umuwi doon. Ngayon, dito sa akin umuwi. Kaya ang nangyari, pinayagan ko siya umuwi. Namatay yung asawa ko o yung kalibing ko kung tawagin dahil hindi naman kami kasal. Siyempre, ang tawag doon ay kalipin. 9 na taon siya sa abroad tapos dito umuwi sa akin sa Laguna. Pinayagan ko siyang umuwi ng Jinsan gawa ng gusto niya makita yung kanyang mga anak. Siyempre may pamilya siya, kaya lang patay na ang kanyang asawa, pero kasal siya. Ngayon, February 14, bago mag February 14, tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, "Daddy, nasa hospital ako." Sabi ko, "Bakit?" Ayun, naputol yung tawag. Tapos nalaman ko, mga 13 ata yun, February. Sabi ng mga anak, "Uncle, wala na si mama, patay na." Ayun. Siyempre, hindi natin maiwasang umiyak. Siyempre, nagkaroon tayo ng matinding pagmamahalan. At pangalawa, patay na siya, nagbibigay din ako sa mga anak niya dati. Pero gusto kong itigil dahil wala na siya. Ngayon, habang nagluluto ako at nag-aayos ako ng mga damit niya na ipapadala sa Jinsan, ang sabi ko, "Mami, magpapadala pa ba ako sa anak mo? Magpahiwatig ka." Pero nagluluto ako ng hotdog na aking ulam. Ang nangyari, pinahinaan niya yung gas o yung silane. Pero bagong bili ko yon, pinahinaan niya hanggang sa pinatay niya. Pangalawang hiling ko, sabi ko, isa pang hiling. Ngayon, pinatay niya yung kuryente, lumagatik, yung switch. Tapos, mayroon siyang damit na kulay black na mayroong mga bungo dito sa damit lahat. Yun ang madalas niya sa aking ipasuot. Ngayon, nakita ko kung anong kulay niya dun sa kabaong. Yun din ang na dun sa damit ko na nakahapon na paro-paro. Tapos bago siya ilibing, hindi pa naman na talaga as in tulog ako. Kaya nasabi ko na naniniwala ba kayo na buhay ang kaluluwa? Para sa akin, buhay ang kaluluwa. Gawa ng, nung ako'y matulog, may nakaramdam ako sa likod ko na parang nahinga, mainit. Pagharap ko, nakita ko siya sa totoong buhay. Nakadamit ang puti, naka-short ang maiksi. Ang sabi ko sa kanya, "Patay ka na, ba't nandito ka pa?" Nung iniharap ko yung mukha niya sa akin, inikot ko yung ulo niya, palabas siya. Mga bandang 11:00 ng tanghali yon, palabas siya. Sinundan ko siya palabas. Pagdating dito sa may puno ng mangga namin sa may harap, palit siya hanggang sa nawala. Pangatlo, nung mailibing na siya, ayun, mga bandang natulog ako noon ay alas 8 ng umaga. Pag alas 8 ng umaga, siyempre galing ako sa panggabi. Tapos nagising ako ng alas 11. Dahil ako lang mag-isa sa bahay, wala akong kasama, umupo ako sa bangko. Saglit, umupo ako sa bangko. Hindi ko namalayan, ang tao pala, totoo pala na buhay ang kaluluwa.
Dati kasi, piloso po ako, hindi ako naniniwala na may kaluluwa. Kasi ang sabi nga, pagpatay ng tao, wala nang pag-asa. Pero yung pala, mayroon. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Natulog ako sa bangko. Pero gising ako. Gising ang diwa ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nasa langit. Kasi, nagtataka ako kung bakit paggising ko, ibang mundo. Pero nakikita ko yung mga nasa harapan ko, yung TV, o yung mga Durabox, mga rep, nakikita ko. Gising na gising ang isip ko. Pero hindi ko alam kung nasaan ang kaluluwa ko. Ngayon, pagdating ko doon sa langit, nakita ko si Lucille, yung kaliping ko. Ang style niya, nakaganito siya. Ayan, nakaganyan lang siya. Sa mga bagong na-upload na Nakaganyan siya. Ngayon, salamat po sa inyo lahat. tinanong ko siya. Sabi ko, buhay ka pa pala, pwede ba kitang mayakap? Eh di niyakap ko. Pero hindi ko nakita yung mukha niya kasi nakatagilid siya. Hahanda muna ng mga Tapos, tinanong ko siya. papasok ko yung Sabi ko, kumusta ka dito? Ang sagot niya sa akin, mag-isa lang ako dito. Yun ang sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, balik ka na sa akin, magsama na tayo. Ang sagot niya sa akin, paano pa ako babalik sa'yo? Bulok na ang katawang lupa ko. Ang ibig sabihin pala, kung ang katawan tao pala ay hindi mabubulok, pwede pa palang bumalik sa'yo ang kaluluwa. Dahil siya ay namatay ay bandang 3:00 ng hapon. Ang tao pala, sabi niya, pag namatay, kung anong oras ka namatay, kung hapon man yan o gabi, yung pala ang magiging mundo mo. Sa madaling sabi, kung namatay ka ng 3:00 ng hapon, mananatiling 3:00 ng hapon magpakailanman. Hindi tulad dito sa atin sa Pilipinas, na gabi, na araw, na umaga, doon, yun ang sabi niya sa akin. Kung anong oras ka namatay, yun ang araw mo. Pagdating ko doon, wala palang katapusan ang mundo. Ang nakikita ko doon, sobrang lakas ng sikat ng araw, bandang pahapon. Pero 3:00 siya namatay noon, pero bandang pahapon. Ngayon, napakalawak pala ng mundo o kaharian ng Diyos. Doon pala sa mundong yon, ikaw lang pala ang mag-isa. Ang sabi naman ng iba, pagdating daw sa langit, hindi ka nakakain, nagsasalubong kayo pero nagtitinginan, hindi kayo magkakilala. Hindi pala. Kada isang tao pala sa langit, may isang mundo. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay napakalaki. Diyan ko napatunayan na ang kaluluwa pala natin ay buhay. Dahil sa totoong buhay, nakarating na ako sa langit. Sabihin man nyo akong nababaliw o ano, pero totoong buhay, at yan ay patutunayan ko sa inyo, nakarating ako sa langit. Ayan. At dyan lamang po nagtatapos ang aking mensahe sa inyo na totoong buhay na nangyari sa akin. Maraming salamat po sa inyo.